Alam nyo ba kung bakit nakapag-quorum ang 12 senador at nahalal nila si Gatchalian bilang Senate President pro tempore? Ang basihan nila ang Avellino Doctrine ng 1949. Yung pinanggagalingan kasi ng decision na to, 23 lang yung available na senator. Kaya yung 12 daw out of the 23 senators are considered majority and enough para makapag-establish ng quorum. Sinasabi din sa decision na ang wording ng Constitution ay majority of each house, hindi daw all members of the House. Applying this doctrine, 22 lang yung available na senators ngayon. Kaya matatawag na majority yung 12 out of 22. Nangyari na rin ito more recently. Noong May 5, 2015, sa 24 na senators, available lang ay 17. Yung tatlo kasi nakakulong, yung 4 nasa ibang bansa. Tapos sa 17 na present na senators, 12 lang ang sumagot sa roll call. Pero sabi ng Senado, dahil sumagot yung 12, enough na yon para magka-quorum. Kaya basing on the Avellino Doctrine at ang May 5, 2015 na session, masasabi na may quorum nitong June 3 at ang lahat ng ginawa ng Senado, including ang pagkakahalal ni Gatchalian bilang pro tempore Senate President, ay valid. Ang tanong siguro ngayon, bakit hindi naging Senate President si Gatchalian? May iba po kasing wording pagdating sa eleksyon ng Senate President. Ang wording po kasi, majority of all members. At ang majority of all members ng Senate ay 13 pa rin at hindi 12. Ang hinintay lang natin ngayon ang mga kaganapan sa mga susunod na araw, lalo na't mukhang walang balak ang Cayetano Block na i-honor ang pagbabago sa Senate leadership.